Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang thriller film noong 2022 na pinamagatang Fall. Sa simula ng movie ay nagra-rock climbing ang mag-asawang sina Becky at Dan. Bagong kasal pa lamang silang dalawa at mahilig na talaga sila sa mga adventures kagaya nito. Kasama rin nila si Hunter na best friend naman ni Becky. Nang malapit na sila sa taas ay na-distract naman si Dan ng ibon. Dahil nakasabit na si Dan at sa bigat nito ay natanggal ang anchor sa bato. Sinubukang iligtas ng dalawang babae si Dan, pero huli na ang lahat dahil nahulog na si Dan at ikinamatay niya ito. Pagkalipas ng 51 weeks o halos isang taon sa pagkamatay ni Dan, ay hindi pa rin ito makalimutan ni Becky. Naging alcoholic na rin siya at pinapabayaan na ang kanyang buhay. Isang araw ay pinapunta ng kanyang ama si Hunter sa kanila at nagbabaka sakaling bumalik sa dating sigla si Becky. Sa halos isang taong walang adventure ni Becky, ay sinubukan siyang akitin ni Hunter para akyatin ang lumang TV tower na 6 na oras ang layo mula sa kanilang bahay. Sinuggest ni Hunter na sumama sa kanya at kapag nasa taas na sila, ay doon niya itapon ang abo ng katawan ni Dan para maging malaya na siya sa nangyaring aksidente. Noong una ay ayaw ni Becky, pero kinaumagahan ay pumayag na rin siya dahil naalala niyang ito ang gustong gawin ni Dan noong nabubuhay pa ito. Bago pumunta sa TV tower ay dumaan muna sila sa isang restaurant at nagkwentuhan. Si Hunter pala ay isa na ngayong online host at vlogger na rin. Tinuruan din siya nito ng technique para makapag-charge ng libre basta may power source. Nagpalipas sila ng gabi sa isang motel at nanaginip si Becky na kasipin niya si Dan. Nag-I love you siya dito pero 143 lang ang sinabi sa kanya ni Dan. Sa panaginip niya ring ito ay dinugo si Becky kaya nagulat siya at nagising. Nang aalis na sila ay nagbibideo si Hunter para sa kanyang mga followers kaya hindi niya napansin na may dadaan truck at muntik na silang mahagip nito. Napatawa lang si Hunter at nagpatuloy na sa kanilang adventure. Nakita nila ang gate dito pati na rin ng sign na no trespassing. Pero dahil makulit ang dalawa, ay pumasok pa rin sila para lakarin at marating ang TV tower. Habang naglalakad ay napansin nila ang dalawang vulture na ibon na kinakain ng kambing. Binugaw nila ang mga vulture at pinictura naman ni Hunter ang kambing para i-post sa kanyang Instagram. Nang marating na nila ang TV tower ay naa-amaze sila sa taas nito at kinakabahan din. Nirecord ni Hunter ang moments na ito para sa kanyang vlog. At sinabing 2,000 feet tall pala ang TV tower na ito na kung saan ay ika-4 sa pinakamataas na structure sa United States. Nanginginig na si Becky dahil sa takot pero ayon naman kay Hunter na walang mangyayaring masama sa kanilang dalawa. Pagkatapos ikabit ang mga tali sa kanilang katawan, ay sinimulan na nilang akyatin ang TV tower na ito. Dahil matagal na ang tower ay makikita natin na hindi na ito masyado matibay. Ilan din sa hagdan ay natanggal nang hawakan na ito ni Becky. Kahit natatakot ay patuloy lang siya sa pag-akyat. Nagpahinga muna sila saglit at uminom ng tubig. Ayon kay Hunter ay nasa gitna na sila ng tower na ibig sabihin ay 1,000 feet na ang kanilang naakyat. Dahil sa sobrang taas na ng kanilang pwesto ay malakas na rin ang hangin dito, na lalong nagpapalakas ng kaba kay Becky. Nang marating na nila ang unang ledge ng tower, ay kailangan pa nilang akyatin ang 200 feet na hagdan para marating ang pinakatuktok ng tower. Every time na mapapatingin sa baba si Becky ay tumataas ang kanyang anxiety. Pero nandito naman si Hunter para i-motivate ang kanyang best friend. Pagkalampas nila sa satellite dish ay nagbiro si Hunter at tinuga niya ang hagdan para tukutin si Becky. Ang hindi nila alam ay natanggal ang tornilyo ng hagdan. Nang makarating na sila sa tuktok ay natuwa ang dalawa at nawala ang pagod dahil sa view sa taas ng tower. Kinuha din ni Hunter ang kanyang drone para i-film ang kanilang adventure at para na rin sa kanyang vlog. Sumabit din si Hunter at nagpa-picture gamit ang drone. Pagkatapos ay in-encourage din siya nito na sumabit sa ledge kaya kahit takot na takot si Becky ay ginawa niya ito. Kahit delikado ang kanilang ginawa ay wala pa namang masamang nangyayari sa kanila. Natuwa pa nga si Hunter dahil na-overcome ni Becky ang kanyang takot. Ang kasunod nilang ginawa ay tinaktak na nila ang abo ni Dan at naging emosyonal ang dalawa dahil naaalala nila si Dan. Pagkatapos nito ay nagready na sila para bumaba. Naunang bumaba si Becky pero sa mga oras na ito ay bumigay na ang hagdan at nawala sa pagkakakabit. Agad namang hinila ni Hunter ang tali para maiangat niya si Becky. Nagtawa na ng mag-best friend dahil sa pangyayari, pero nawala ang kanilang saya nang ma-realize nilang halos kalahati ng hagdan ay natanggal na sa pagkakakabit kaya imposible na sila makababa. Chinek din nila ang kanilang mga cellphone pero walang signal dahil sobrang taas na ng kanilang pwesto. Nakita rin nila sa tower ang isang flare gun at binocular pero hindi agad nila ginamit ang flare gun dahil naghihintay sila ng tamang oras para dito. Ang bag din na pinaglalagyan ng tubig at drone ay nahulog sa satellite disk. Nagsimula na rin magpanik si Becky, lalo pa nang makita niyang may sugat siya sa kanyang hita. Pero sinabi ni Hunter na dahil sa lakas ng pagbagsak ng mga hagdan kanina,
ay sigurado may nakarinig at baka maya-maya ay may dumating na para i-rescue silang dalawa. Para mawala ang inip sa paghihintay ay nagsimula silang mag-vlog. Dito sinabi ni Hunter na nagsimula siyang mag-vlog nang mamatay si Dan dahil sa aksidente. Kinuha ni Hunter ang binocular at nakita niyang isang RV van na nakaparada sa hindi kalayuan sa TV tower. Nagkaroon din ng idea si Hunter dahil nakapag-post pa siya kanina habang nasa baba sila. Ang plano niya ay mag-post at humingi ng tulong sa kanyang mga followers. Kaya bumaba siya sa pinakadulo ng hagdan para magbaka sakali pero hindi pa rin gumana ang plano ni Hunter. Sinuggest ni Becky na ilagay ang cellphone sa loob ng sapatos at itapon sa baba para magkasignal ang cellphone. Pero para hindi ito mabasag ay binalot nila ito sa medyas at bra. Pero dahil sa taas ng pagkakabagsak ay nasira pa rin ang cellphone. Dito rin napansin ni Becky ang tattoo na 143 sa paa ni Hunter. Si Hunter naman ay nakita ang aso pati ang amo nito na malapit sa kanila. Pero hindi sila napansin ng lalaki dahil may kausap ito sa cellphone. Kahit itinapon na ni Becky ang kanyang sapatos ay hindi pa rin sila nito napapansin. Gagamitin na sana ni Becky ang flare gun pero pinigilan siya ni Hunter dahil mas maganda gamitin ito kapag gabi na para mapansin ng may-ari ng RV van na nakaparada sa hindi kalayuan. Habang naghihintay dumilim ay nanonood si Becky ng mga video sa kanyang cellphone para malibang at napansin na nakatingin sa kanila si Hunter na parang nagseselo sa kanilang dalawa. Natigil lang siya sa panonood nang sinabi ni Hunter na kailangan na nilang gamitin ang flare gun. Napansin naman sila ng dalawang tao sa RV van, kaya pumunta ang mga ito sa gate ng TV tower kung saan nakapark ang kanilang sasakyan. Pero sa halip na tulungan sila ng mga ito o tumawag ng otoridad, ay ninakaw pa ng dalawang lalaki ang kanilang sasakyan. Habang natutulog na sila ay muntik mahulog si Hunter, pero buti na lang ay nahawakan siya ni Becky at dito na niya tinanong ang tattoo ng kanyang kaibigan na 143. Na-curious si Becky dahil every time na magsasabi siya ng I love you kay Dan, ay word na 143 lang ang sinasagot nito sa kanya. Dahil dito ay sinabi na ni Hunter na nagkaroon sila ni Dan ng relasyon. Na-inlove siya kay Dan pero si Dan ang nag-first move sa kanya. Pero nang malapit nang ikasal si na Becky, ay tinapos na rin daw niya ang kanilang relasyon dahil mas gusto niyang alagaan ang kanilang friendship kaysa sa nararamdaman niya para kay Dan. 24 hours na lumipas pero wala pa rin tulong ang dumadating, kaya naisip ni Hunter na bumaba sa satellite disk para kunin ang bag dahil nandito ang kanilang drone. Siya rin ang bababa para makabawi siya sa kasalanan niya kay Becky. Nagsimula nang bumaba si Hunter pero kapos ang tali kaya hindi niya maabot ang bag. Kaya tinanggal niya ang hook ng tali sa kanyang katawan para makatulon at maabot ang bag. Para maabot ang tali ay kumuha siya ng selfie stick para may isabit niya ang bag sa hook at pagkatapos ay tumalon siya para maabot ang tali. Nang malapit na makataas si Hunter ay nahulog siya kaya nagsimulang umiyak si Becky. Pero pagkatingin niya ay ligtas pala si Hunter. Pero may sugat ng mga palad nito kaya hindi na siya makakataas. Kaya buong lakas sinila ni Becky si Hunter pataas at agad silang nagsulat para humingi ng tulong. Nilagay nila ang note sa drone pero hindi pa man nakakalayo ang drone ay na-realize nila na malolobat na ito. Kaya hindi na nila tinuloy ang kanilang plano dahil dito ay nawawalan na ng pag-asa si Becky. Nang gabing iyon ay nakita ni Becky na patay na si Hunter pero nagising siya at panaginip lang pala ito. Nagkaroon din ng idea si Becky na i-charge ang drone mula sa red light gamit ang technique na tinuro sa kanya ni Hunter. Pero dahil injured na ang mga palad ni Hunter, kaya si Becky ang kailangang umakyat sa taas. Tinanggal na ni Becky ang bulb para i-charge ang drone. Pero sinimula na siyang guluhin ng Vulture dahil naaamoy nito ang dugo sa kanyang sugat sa hita. Dahil din sa Vulture ay nalaglag ang bag. Pero safe and sound pa rin naman ang drone at nang ma-full charge na ang battery ay bumaba na siya para ituloy ang kanilang plano. Nang magbukas ng restaurant ay agad na nilang pinalipad ang drone na may notes na nakalagay dito. Pero nang malapit na ang drone sa shop ay bigla naman itong nasagasaan ng dumadating na truck. Tinanong ni Becky si Hunter kung pwede nilang gamitin ang sapan niyang sapatos para cellphone naman ni Becky ang susubukan nilang ilaglag para makapagsend ng message. Pero hindi pumayag si Hunter dahil sa totoo lang ay hindi na talaga kasama ni Becky ang kanyang best friend. Namatay na si Hunter nang mahulog siya kanina nang pakyat na siya pagkatapos kuhain ng bag. Nasa satellite dish ang bangkay ni Hunter at kinakain na ng Vulture. Hindi tinanggap ni Becky ang pagkamatay ng kanyang best friend kaya nag-hallucinate siyang kasama pa niya ito para hindi niya maramdaman na mag-isa na lang siyang haharap sa kanyang problema. Nagsimula na ring umiyak si Becky at kinuha ang kanyang cellphone para mag-record ng goodbye message sa kanyang ama dahil gusto na nitong sumuko. Sa ibang naman ay nag-aalala na ang kanyang ama sa kanya at nagsisimula na siya nitong hanapin. Sa kasunod na araw ay nanghina na si Becky. At dahil sa sugat niya ay nilapitan siya ng Vulture para kainin ang kanyang flesh. Pero ginamit ni Becky ang natitira niyang lakas para hawakan sa leg ang Vulture at patayin.
Kinain din niya ang lamang loob ng vulture para makasurvive. At nang magkaroon na siya ng lakas kahit papaano, ay nagsimula na siyang bumaba para kuhain ang sapatos ni Hunter. Nang makababa na siya sa satellite disk, ay nagsend na siya ng message sa kanyang ama kung ano ang kanyang sitwasyon at kung nasaan siya. Nilagay niya ang cellphone sa sapatos ni Hunter at inilagay ito sa loob ng sugat ng kanyang best friend para maprotektahan ng cellphone. Bago niya ay hulog ang bangkay ni Hunter ay humingi muna siya ng sorry dito dahil sa kanyang gagawin. At pagkatapos ay hinulog na niya ang bangkay ni Hunter. Pero dahil nga luma na ang satellite disk, ay unti-unti na itong natatanggal sa pagkakakabit. Nag-shift ang scene kung saan papunta ng tatay ni Becky sa lugar ng TV tower. Pagkadating nito sa lugar ay marami ng pulis at medics na nakapalibot sa lugar. Nakita rin niya dito ang isang bangkay at napaiyak dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Pero ilang minuto lang ay tinawag siya ni Becky na na-rescue na pala. At ang bangkay na nakita niya ay katawan ni Hunter. Dito na rin nagtatapos ang movie na Fall. Maraming salamat sa panonood.